Magandang gabi po sa lahat at I'm so glad na I think may mga every Thursday ba kayo nandito or meron din nandito rin kayo pag Friday? Or yung iba sa akin, minsan ako lang kasi yung bago. Mga bago kayo sa akin dahil hindi ko madalas makita, but salamat sa Diyos at na nandito para purihin ang ating Panginoon, sambahin at makinig ng Kanyang salita. So, before we start, tayo po'y manalangin. Lord, muli salamat po sa gabing ito. Want to praise you, want to thank you, Lord, na muli kami, Lord, ay narito at sinamahan nyo kami, Lord, at sasamahan nyo kami, Lord. Sa the whole night kami, Lord, ay nandito to pag-aralan ng inyong salita, Lord. At samahan niyo kami, Lord, even, Lord, buksan ang aming mga spiritual eyes and spiritual minds, Lord, na maintindihan namin, Lord, yung mensahe niyo na inyo pong ibabahagi sa amin, Lord, at gamitin lang po inyong lingkod. It's not me, Lord, but it is you through your Holy Spirit ang mag-share, Lord, ng inyo pong salita rito. Muli, salamat po. Ito po mandalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. So, itong buwan na ito, ang ating pong topic, karamihan po ay alam natin, is about paano tayo maging ilaw. Ano? Bilang mga anak ng Diyos, paano tayo maging ilaw? How do we appear as light in this world? 2 or 3 days ago, 3 or 3 nights ago, nakaranas tayo o nakakita tayo ng mga fireworks display. Ano? And alam ko, marami sa atin, even, sabi nga, kahit ako sanay, hindi doon sa mga rockets na yan, but sanay kami sa amin, lalo na sa Mindanao. Yung mga putok lang yan, sabog lang yan, pero maliliit, ito, malalaki. Di ba? Yung mga parang fireworks display na. But, yung ilaw na nakita natin sa ibabaw, ibang klaseng ilaw. Ibang ilaw yun, ibang liwanag yung nakita natin. But, again, naniniwala po tayo na everything is God's control. I was listening also here because we had a prayer meeting, right? And Teacher Pao was here. We were also there doing our prayer meeting. And I remember Teacher Pao, sabi niya, dalawang narinig ko o nag-stick sa aking isip, ano yung reactions dapat nating mga Kristiyano? How do we react pag may mga ganun, And how do we respond? Tama ba ako? Doon sa sinabi ni Teacher Pao. So bilang mga Kristiyano, even po, kahit po tayo, kahit may nagbanggit sa akin, mga kapatid natin, nag-start na po silang maging pake. Alam niyo po yung reactions. The reaction was afraid, takot sila, and the response was to maging pake. Pag tunay pong meron na, mga kapatid, wala pong magagawa yung ating pake. Sagaba lang yun. Halimbawa, magtakbuhan, dala-dala mo yung bagahe. Hindi siya practical, di ba? So what is the response? Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. What was the best response na magagawa natin? Kasi wala talaga tayong magagawa. Pag sinabi ng Panginoon, tapos na. But alam natin na mayroong pang plano ang Panginoon. At again, yung pong ating topic is about light. At alam natin, maraming darkness na nangyari. And one of the ang ating pong, how do we appear as light in the world? We know na ang darkness is defined or biblically speaking, parang inassociate ang darkness sa evil. Amen po? Yun po yung, pag nandun ka sa dark, nandun ka sa kasamaan. Yung iba po, sabi nila, darkness, dahil may kulang o walang liwanag kaya may dark. Ang ating pong teksto ay manggagaling po dito sa ating pong sa Philippians chapter 2 verse 12 to 15. Sabi dito, "So then, my beloved, just as you have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." 13, "For it is God who is at work in you, both to desire and to the work of His good pleasure." And 14, "Do all things without complaining or arguments."
so that you will prove yourself to be blameless and innocent, children of God above reproach, and in the midst of crooked and perverse generation, among who you appear as light in the world. Sabi ni Paul, yung lalo na dun sa last hinighlight ko, no? Alam ni Paul, and even ngayon na nangyayari. Nandito tayo sa lugar. Alam niyo po, yung unang dating ko rito, or unang punta, babiyahe pa lang. That was, matagal na yun, hindi ko na maaalala. Siguro mga 18 years ago. Ang unang papasok sa isip ko, or unang gagawin ko, is maghahanap ako ng church. Kasi alam natin, nung bansang ito, at the time, hindi pa ganito ka-open talaga eh. So, ang unang alam natin sa Middle East, ang hanapin natin is church. Hindi natin sinasabi eh, na, di ba, pag nasa lugar ka ng isang komunidad, na alam mong hindi sila man believers, it's either believers sila or hindi. Yun lang yung segregation natin sa ating Panginoon. So, dito, sabi ni Paul, you are in the midst of crooked and perverse generation among, kailangan ikaw ay lumabas. Ikaw ay makita. You will appear as lights in the world. Pero paano natin gagawin to? How do we prove it? So ating pong i-discuss yun, isa-isa. Kung maigsi lang to, pero mas maigsi yung oras ha. Kilala niyo po ito? Si Paring Berto. Si Albert Einstein, ano? Si Paring Bert. Even si Albert Einstein naniniwala. Sabi niya, God did not create evil. Just as darkness in the absence of light. Evil is the absence of God. Kung wala ang Panginoon, ibig sabihin, nandun tayo sa dilim. Or in the other way, yung sabi ni Einstein, kaya may masama o kaya tayo merong kasamaan because of the absence of God. Yun yung sinasabi ni Paring Albert dito. But sabi dito sa verse 15, you will prove yourselves to be blameless and innocent children of God above reproach. Yun yung how will you prove it? Bakit natin kailangan i-prove itong being blameless and innocent at maging light tayo? We should appear as light in the world. For us to draw attention? Para tayo ba ang makilala? No. To prove it, so that not to draw attention to ourselves, but to glorify God and lead others to Him. Kaya tayo, di ba, minsan mayroong mga, lalo na, ako narinig ko, ilang beses ko narinig ang testimony ni Brother Dado, ano? Iba tayo noon. Pag may nakakilala sa atin, or kakilala natin, kamag-anak natin, kaibigan, even kapitbahay, pag tinanong, ba't iba na si Paring Dado, di ba? Yung mga kumpare lalo. Dati pag umuwi, may dalang, ano yun, Chivas Regal, ano? Chivas Regal ba tawag doon? Ngayon, wala na. Ano? Kahit tubig, wala, no? Sa Batangas, sila, kontento na sila sa gin tubig. Alam niyo yung gin tubig? Yung sa Batangas eh. Hindi ko sino tag Batangas ito. Yun. Di ba yung matagal kasi ako sa Batangas, yung chaser na ginagamit nila, tubig lang eh. Kaya gin tubig lang yung, hindi sila gumagamit ng, but kung ikaw ay dating ganun, at nakita ka nga na mga kilala mo, then you can lead them. At ikaw nakikita yung, hindi nila nakikitang literal ang ilaw, pero merong aura, no? Yung aura natin, nagbabago eh. Hindi nila maintindihan kung ano, hindi nila mapaliwanag, but there is something. So doon, yun yung nag-i-start, yung ating, kaya ano ba ang kailangan sa atin? Kailangan ng ating Panginoon sa atin, o sa ating individual, tayo bilang simbahan, to step up in the lights in this dark world. Itong mundo na, especially,
Alam niyo po, especially sa ating family, yung marami sa atin na dito lang nakakilala, when we go back home sa atin, pag-uwi natin, dapat makita sa atin. Hindi kasi pwede na ilaw ako sa loob ng simbahan, tapos pundido naman ako paglabas ko, di ba? So, hindi yun, hindi ganun ang sinasabi ng, how can we lead them to God kung yung ating pananaw sa pagiging ilaw or yung ating ginagawa ay hindi consistent, ano? Kaya, sabi dito sa Book of Matthew, in the same way, let your shine before others, that they may be seen your good deeds and glorify your Father in heaven. Nagliliwanag tayo, nakikita sa atin, ang nakikita sa atin, hindi yung sarili natin, kundi si Lord. Nagbago na si Brad Dado. Praise God. Dahil si Lord ang nagbago sa akin. Hindi si pastor, hindi si kapatid, but si Lord. That's why we glorify God and lead others to Him. Now, natanggap na natin si Lord. Si Lord ay naging ilaw na sa atin, represents as ilaw sa atin. Si Lord na nasa atin through the Holy Spirit. Ano na ngayon ang relationship natin sa mundo? Sinasabi ko kanina, na kung if you are with God, wala ka doon sa kabila. But if you are nasa mundong ito, din wala kay Lord. Hindi pwedeng, namamangka tayo sa dalawang ilog. Now, if we are now in relation with, what is now our relation with the world? Sabi rito, we cannot hide who we are. Lalo na yung mga sinasabi natin, when I experienced this doon sa pagiging baby Christians. Pag nag-umpisa tayo, napakahat natin. Talagang kulang na lang. Pastor, pwede ba ako na rin na mag-preach? Di ba? Ganun tayo kahat. I mean, merong ganung instance. Of course, hindi natin gagawin yun. Hindi natin maitago kung sino na tayo because nandun na yung eagerness natin, to share. Sabi dun sa Book of Matthew, yung turo ni Jesus Christ, sa Sermon of the Mount, sabi niya, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Hindi na natin maitatago yun minsan di ba, pag may usapan na mga hindi ka minsan, pag yung medyo timid ka ba, o yung tawag doon, yung mahihain ka, ayaw mong sabihin na Kristiyano ako, or dahil, alam mo, minsan kakantsawan ka o kukutsain ka ng mga karamihan, lalo na pag hindi believers. Sa Batangas, meron pong lugar sa Batangas, yung Mabini, sa Italian Village. Italian Village ba yun? Lahat ng mga nakatira doon ay dati nag-work sa Italy. So, malayo. Ngayon, pag tayo ay na kay Christ at madalas nating banggitin na yung salita ng Panginoon, ang sasabihin sa'yo, parang papuntang Mabini, 2 piso na lang ay makakapunta ka na ng langit. Ganun siya kalayo at kataas. Ganun tayo mga ekspresyon ng mga Pilipino baka naman sumubra na, lumagpas ka na sa langit, di ba? Parang ganun ang mga ekspresyon ng mga karamihan ng mga nangungutya. Ba't hindi natin papansinin yun? Because hindi natin dapat itago ang pagiging save natin, ang pagiging light natin. We cannot be taken out of the world. Kung aalisin tayo, paano yung ibang hindi pa nakarinig ng salita ng Panginoon? Kaya nga ang prayer ni Jesus Christ, nung nag-pray ang Panginoon, si Jesus Christ, nung sa mga kanyang disciples, sabi niya, my prayer is not to take them out of the world. Doon sa Book of John. Ang prayer niya doon sa Diyos Ama, sabi niya, ang panalangin ko ay hindi sila alisin. Bagkus sila ay protect them, ingatan niyo sila, protect niyo po yung inyong mga anak, at sila po ang magmiministeryo after nang siya ay bumalik sa ating Ama. Those in the darkness do not appreciate light. Of course, talagang narinig nyo na yung laging halimbawa ni Pastor Wilmore, di ba? Yung mga
Hindi ko alam kung totoo yun o myth yung storya, yung mga vampire, no? Natakot sila sa ilaw. Ganun naman talaga ganun din, is illustration-wise, ganun ang mga hindi mananampalataya. Talagang natatakot sila sa ilaw or ayaw nila, hindi nila ma-appreciate. Sabi dun sa Book of John, chapter 3, everyone who does evil hates the light and will not come into the light for the fear of their deeds to be exposed. Kaya sila natatakot. Kaya minsan, kahit anong share na ginagawa natin, dahil meron silang kalasag Di ba, yung ginagamit natin armor of God, pero kanilang armor, hindi armor of God Yung kalasag, yung shield. Kasi gusto nila, ayaw ko muna makarinig na salita ng Panginoon, dahil meron pa akong mga ginagawa Di ba? Na ayaw mo ma-expose. Ganon sila. At pagka tayo ay na kay Lord na tayo ay nagre-represent na nasa ilaw, ang relationship natin, hindi na tayo ngayon natatakot sa ilaw. And we appreciate light because light is our Lord Jesus Christ. You will prove yourselves to be blameless. Ito sinabi natin. Among whom appears the light in the world. Ito yung, then how do we prove? Paano natin mapapatunayan? Sabi, number 1, consistent obedience. Hindi po madali ang pagiging Kristiyano. Even si Christ, sinabi niya, nung siya ay nangangaral, merong ang mga Pariseo, sabi niya, Panginoon, Lord, sasama kami sa iyo. Kung saan ka man pupunta, sasama kami sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, even the foxes, the dogs, and the birds, puti pa sila, meron silang sariling tulugan, may sariling pugad ang mga ibon. Pero ang anak ng tao, anak ng Diyos, wala. Kasi, ang sinasabi ng Panginoon doon is, hindi po madali ang sumunod sa akin. Baka mamaya, sinabi mo lang na, Lord, susunod ako sa iyo. Pagka natapos ko na yung gusto kong gawin. Yeah? Lord, lalapit ako sa iyo pag wala na akong kasalanan. Yun yung mga narinig, normal na narinig natin. Kaya hindi po siya ganun kadali. But, how do we be consistent in obedience? Tayo po, tayo po lahat consistent. Consistent ba tayo? Consistent po tayo sa pagiging inconsistent. Agree? Doon tayo nagiging consistent. Sa pagiging inconsistent. Gagawa tayo ng okay ngayon kay Lord, bukas, tapos alam niya, mayroong kapatawaran, gagawin na naman natin. So, we are consistent in being inconsistent. But ang sabi ng Panginoon, just as you have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence. Sabi ng salita ng Panginoon, si Paul lang nagsabi rito, dun sa mga taga-Philippians, na susumunod kayo, hindi lang na nandyan ako. Dahil ako'y nangangaral sa inyo. Kahit wala ako, patuloy kayo sa salita ng Panginoon. Patuloy kayo sa pag-obey sa salita ng Panginoon. Hindi pwede yung parang si Tom and Jerry, parang daga at pusa. Na pag wala yung wala yung pusa, naglalaro ang daga. Kasi gano'n ang tayo Even nga sa trabaho natin, pag wala yung amo natin, di ba? Para tayong wala si amo, gawin natin hindi tayo gagawa muna masyado ng trabaho ngayon. Pagdating ng amo, dami-dami. May kwento nga si Pastor, inaagaw pa yung trabaho para lang mapakita sa amo na ginagawa niya. Normal, marami yan sa trabaho. May tinatawag silang sa trabaho, mga taga-tanawan, mga taga-tayuman. Alam niyo po yon? Yung mga taga-tanaw lang nang ginagawa ng iba. Yung iba naman taga-tayo lang doon. So, be a consistent obedient. Hindi lang, pag meron nandyan yung ating mga kapatid na nagpapaalala. Remember po, ang ating Panginoon is watching us 24/7. Hindi tayo makakapagtago, hindi tayo makakapa-eskapo sa ating Panginoon. When should we be obedient and be faithful? Dapat all the time. Lagi. 24/7.
When we are being watched and when we are not. In the same way, sabi rin sa book of Matthew 23:28, the same way, on the outside, you appear to people as righteous, but in the inside, you are full of hypocrisy and wickedness. Ito yung dinescribe o description ng ating Panginoon dun sa mga Pariseo. Para nga siyang para daw siya sa loob ng nicho. Marble yung labas, yung ganda ano? Pero ano laman sa loob? Puro buto at mga yung patay na tao, di ba? Ganun. Sa Old Testament, yung bangkay, hindi nga bawal nga hawakan dahil unclean yun, di ba? Kaya wag tayong maging mukha tayong mabait, pero inside, ito yung sinasabi ng ating Panginoon with hypocrisy and wickedness. Obey them not only to win their favors when their eye is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Hindi natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin dito sa simbahan o anuman ang gawain natin para mapasaya natin si Pastor Abner, mapasaya natin si Bishop, mapasaya natin ang ating mga kapatid. But we're doing this dahil gusto natin, gawin natin ito para sa ating Panginoong Diyos. From our hearts. Yung daily successful habits na ginagawa natin, isa yun sa pagiging obedient. Alam niyo po, mahirap yung devotion araw-araw. Pero si Daniel, 3 times a day. Bumabangon, papasalamat, nananalangin. Ganon din dapat tayong habits natin. Patuloy, wag nating itigil, And we have to live godly lives. Live such good lives among the pagan that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God. Hanggat nakikita sa atin yung ilaw, nakikita sa atin yung kabutihan or yung fruits ng Holy Spirit, which is yung kabutihan, nakikita sa atin, kahit anong akusasyon na gagawin nila sa atin, balang araw, sasabihin nila, kay Christ talaga ito. And they will glorify God. Because of your deeds. Not because hindi ka i-glorify, but God Himself. Pangalawa, we should have diligent effort. Work out your salvation. Ito pong work out your salvation. Marami pong yung context nito, hindi po ito tayo gumawa ng mabuti, tayo gumawa ng kabutihan para po tayo masave. Yung sinabi ni Paul dito sa Philippians is, sinabi niya ito sa mga believers who were already saved. Hindi, kasi ang sinasabi ni Paul, saved ka na, wala ka nang gagawin. Papetiks-petiks na lang tayo. Kung halimbawa nangyari yung mas matinding fireworks yung nangyari noong nakaraan 2 araw, 2 gabi, at talagang sabihin natin katapusan na. Hindi natin alam, si Lord lang nakakaalam. Christian ka. Sabi mo, o sabi ng isang Christian ka, but you didn't do anything. Ang ginawa lang natin is tinanggap. Yes, ang sabi ng Panginoon, pag tinanggap naman si Lord, tayo ay saved. But pagdating po sa langit, meron din po tayong mga iba't ibang rewards, iba't ibang like normal sa trabaho, pare-parehas tayong trabahante, pero yung isa masipag, nire-reward din siya ng kanyang company. Tama po ba? Same way sa ating Panginoon. Pero wag nating, hindi ito, ang work out your salvation doesn't mean na kailangan natin gawin ito para tayo masave. No. Na-save na tayo, kaya tayo kailangan magtrabaho. You need to do some effort. Kailangan continuous ang ating, paano natin masishare ang salita ng Panginoon kung nandito lang tayo sa ating tirahan, sa ating tulugan, sa ating, hindi siya kulang ang ating gawain para sa ating Panginoon.
Kaya sinasabi ko nila, it is what is not saying dun sa workout salvation is we use our own wisdom to determine our own path to God. Hindi pwede yun. O hindi yun ang sinasabi ng salitang dito na kailangan natin gawin sa sarili nating lakas, sa sarili nating isip para tayo makarating sa Panginoon. Sabi dun sa Proverbs, instruct you in the way of wisdom and lead you along straight paths. When you walk, your steps will not be hampered. When you run, you will not be stumbled. The Lord, I know that people's lives are not their own. It is not for them to direct their steps, sabi ni Jeremiah sa chapter 10. Hindi yun ang sinasabi ng salita. Anong gusto niyo sabihin dun sa word na work out your salvation? We bear our responsibility before God to please Him and submit to Him. Kaya we must work at it. Kailangan natin. Do it with all your best and might. Yung kung anong meron tayo, ibigay natin lahat 100% or 110%. Kasi makikita ng Panginoon kung ano talaga yung desire natin, ano? Kung tayo po ay sasali sa competition, for example, sabi dito sa Book of Corinthians, run it in such a way that you might win. Kung sasali ka lang for registration, wag na. Ano? Nagparehistro ka lang kay Lord, pero wala ka namang gagawin sa activities na binigay ni Lord sa event na yon. Hindi po sapat ang registration lang. Kung nandun ka na, then might as well try to win it. Yun ang gusto. Ang gusto lang ipahiwatig dito is, do your best. Make every effort to enter through the narrow door because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Lahat gusto mong makapasok sa langit, ang daan po papuntang langit, napakitid po. Hindi po siya baluwag, siksikan po doon. Mas gusto yata nilang yung easy way, di ba? Sabi ko nga kanina, hindi po madali ang magiging Kristiyano. Hindi po madali ang maging tagasunod ni Kristo. Sabi niya, siya mismo nagsabi dito, yung daan papunta sa langit ay makipot. Gumawa kayo ng effort. Sabi niya, gawin nyo yung pinapagawa ko sa inyo. Kasi darating ang araw, gusto lahat pumunta Pero ayaw naman magsikap, ayaw naman, di ba? Lord, prayers. Lord, gusto ko pong yumaman. Hindi naman pwedeng ibagsak ni Lord yung ginto sa harap mo. Baka mabagsakan ka pa Di ba? Hindi tayo yung parang siguro yung mga kabataan, hindi nila alam ito, yung si Juan Tamad, yung mag-aabang lang ng mahulog yung bayaba sa bibig niya. Hindi pwedeng ganon. Do some diligent effort. Pangatlo, reverence and respect for God. Sa verse 12 ng Philippians chapter 2, with fear and trembling. Hindi, minsan sinasabi natin, pag tinawag tayo ni Mrs., Daddy! Nanginginig pa, Nandiyan na. Sumunod agad, nanginginig pa. Sa ating Panginoon, sabi ni Paul, with fear and trembling. Hindi niya sinabi na sabi niya rito, reverence and respect for God in today's world will shine forth as the brightly sun, as the sun. Shine by serving God with reverence and godly fear. Yung takot po, godly fear. Hindi yung katulad nung, hindi naman po, karamihan, hindi naman po tayo, dahil takot talaga tayo sa ating asawa. Mga husband. Ayaw lang natin ng gulo. Tama ba? Ayaw lang ng gulo, kaya nasunod. Hindi na-justify, Doon sa Hebrews chapter 12, verse 28, sabi doon, shine by serving God with reverence. And doon sa 1 Corinthians chapter 7, verse 1, purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting
holiness out of reverence of God. Ibig sabihin, kung tayo may takot sa ating Panginoon, at tayo may respeto sa ating Panginoon, reverence, hindi na natin gagawin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pag meron po tayong ginawa, tayo mga tumanggap na kay Lord at may ginawa tayong hindi maganda, ang una pong nalulungkot, nag-grave ang Holy Spirit. Siya po unang nalulungkot. Sabi niya rito, hanggat maaari nga, purify ourselves from everything that contaminates. Kung alam natin yun ay nakakasama at alam natin yun ay masama, yun ay evil, don't do it. Hanggat maaari, in reverence sa ating Panginoon. Pangapat, useful to the master. Yung sa verse 13 ng chapter 2 ng Philippians, God who is at work in you, both to will and to work for your good pleasure. How does it work? How does God work in us? We have to make it our desire, which is a will, and our practice, yung work to do what pleases Him. Kung ano po nakakalugod sa ating Panginoon, yun po ang gagawin natin. Sa Romans chapter 15 verse 18, sabi niya, "For I will not presume to speak of anything except what Christ has accomplished through me, resulting in the obedience of the Gentiles by the word and deed." Dito ang gustong ipahiwatag ni Paul sa atin dito. Anuman ang nagawa niya, anuman ang accomplish niya, dahil yun ang sinabi sa kanya ng Panginoon, yun ang desire niyang gawin. Hindi niya niyayabang. I will not presume to speak of anything except what Christ has accomplished through me. Kung na-accomplish man ni Paul yun ay na-accomplish niya sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi nating narinig, hindi po tayo ang nag-save sa mga kakilala natin na binahagi na natin ng salita ng Panginoon. Ginamit lang tayong instrumento ng ating Panginoon to share the word. We cannot claim, dahil sa akin, kaya siya naligtas. Mga ganong, kailangan maintindihan natin yun dahil because it is not us. Hindi po tayong may gawa nun. Even yung nag-share sa atin, hindi rin sila. It is only God at lahat po tayo ay ginagamit na instrumento ng ating Panginoon. To be useful to the Master is through our fellowship. Therefore, if anyone cleanses himself from these things, he will be an implement of honor, sanctified, useful to the Master, prepared for every work. Pag binasa po natin itong previous verses nito, ang sabi ni Paul, sa isang bahay na malaking bahay, isang mayamang bahay, for example, sabi niya, mayroong mga iba't ibang gamit, vessels, banga. May bangang gawa sa ginto, may bangang gawa sa silver, at mayroong gawa sa kahoy. Yung sa kahoy, yung kahoy mostly ginagamit yun for common use. Sa atin po, lalo na sa probinsya, no? Meron tayong particular na mga kubyertos na ginagamit pang-araw-araw. Nilalabas lang natin yung ating magagandang klase pagka mayroong mga okasyon, ano? Lalo na nung hindi pa tayo nakilala, pagpestahan, ano? Ang laging ginagamit natin, hindi ko alam, ang tawag doon, yung lata. Hindi pa stainless yun, may coating lang eh. Hindi ko alam tawag doon. Ano tawag doon? Basta yung iba nun, pag malaki na nun, arenola na yun eh. Yung malaki nun, di ba? Hindi, yung kulay puti ang... Araw-araw, yun ang ginagamit. Saka lang nilalabas yung mga... Kasi ganun din kami nun eh. Minsan nakita namin yung mga tinago namin mga pinggan, sumabog na. Yung mga Duralex ba tawag doon? Yung Duralex na nadurog na parang yelo. Hindi ginagamit. Bigla na lang sumabog doon sa loob ng... ano tawag doon? Skaparate ba tawag doon? Skaparate, oh. Ito yung sinasabi ni Paul dito, na may mga bagay, may mga vessels na ito ay para talaga in honor, sabi niya, to honor and sanctify the useful to the Master. Sa ating Panginoon, tinutukoy na Master dito, yung tayo po,
bilang mga vessel, dapat tayo segregate ourselves. Sineseparate na tayo. We are separated already from the world. Kaya tayo, sabi niya, kumbaga tayo yung ginto at mga silver na gagamitin to honor and be useful sa ating Master. Tayo po yung tinutukoy ni Paul o ng ating Panginoon sa Kanya to prepared for every good work. That's why we have to make it your purpose to be useful to the Lord in His service. And you will be the light in this world. Consistently, proper attitude. Alam natin ito, ito yung process na talagang pagdadaanan natin. Kasi meron tayong kanya-kanyang mga attitude, especially nung hindi pa tayo nakilala. Do all the things without complaining or arguments. Without grumbling. Yung puro complain, kung gagawin mo, gawin mo. Kung sa tingin mong hindi mo kayang gawin, huwag mong gawin. Kung gagawin mo lang din na magko-complain tayo, especially dito po sa loob ng simbahan, if we do it, then we complain or murmur, ako na lang ng ako. Dami naman namin dito sa church, ba't ako na lang ng ako? Hindi po ang kasiraan ng church yun, kundi ikaw, ang relasyon mo sa Panginoon ay nagkakaroon na ngayon ng lamat. Because you are, sabi niya, we have to have this consistently a proper attitude. Do not grumble as of some of them did. But in contrast, instead, anong gagawin natin? Rejoice in the Lord always. Minsan, di ba, nagluluto tayo dito sa church, minsan nagpe-praise, kumakanta, praise and worship song. Do it, kasi yun ang gusto ng puso mo eh. I'm doing this for the Lord. I'm not doing this for anybody else. Dapat yun ang lagi nating, walang maalis sa isip mo yung reklamo. Natural po sa atin ng reklamador. Sino pong hindi nagre-reklamo dito? Natural po sa ating instinct yun ng tao. Kung yung hayop nga nagre-reklamo, hindi nag-iisip, tayo pa. Di ba? Nagre-reklamo din yung mga hayop na, especially pagdating sa pinapakain, no? We do not find God's command as burdensome. Pag mayroon po sa atin, narinig natin na burnout na ako sa gawain ng Panginoon, then it is not truly that you're doing it for the Lord. Kasi parang you're doing it for somebody else other than God. Pag narinig po natin o mismo sa atin, ma-realize natin na para ako nababurn out. Minsan naisip din natin, marami tayong mga narinig na mga, even nabasa, pastors or leaders nagre-resign sa isang simbahan. Maalis, burnout. Now, in the first place, nung tinanggap mo ito, ano ba yung naging motive mo? Bakit natin tinanggap yung ministry na ito? Maybe you have thought of something else other than doing this for God. Then, darating talaga ang panahon na burdensome na yung salita ng Panginoon sa iyo. Because it is not really coming from the heart. It was only from your brain that I can do this. I will do this. Kaya sabi dun sa 1 John chapter 5 verse 3, we do not find God's command as burdensome. Without disputing, without objection, debates, and rationalization. Sabi dito sa 1 Corinthians, do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by standards of this age, you should become fools so that you may become wise. For the wisdom of the world is foolishness in God's sight. And it is written, He catches the wise in their craftiness. And again, the Lord knows the thoughts of the wise are futile. Minsan, especially pagdating sa salita ng Panginoon, memorize lalo yung mga magaling ang memorya pagdating sa yung Word of God, sa Scriptures. Instead of you're sharing the Word, yes, but your intention is to show off people that, I'm good at it, magaling ako dito, memoryado ko yan. And pag may kumontra sa iyo, nag-start na yung argument, start na yung debate.
Ano sabi ni Paul sa 2 Timothy, di ba? Sabi niya, pinaalala ko sa inyo ang binilin sa akin ng Diyos, sabi ni Paul, na huwag kayong makikipagtalo lalo na pagdating sa salita ng Panginoon. Kasi wala naman daw maidudulot na mabuti. Bagkus ito pa ay magdudulot ng kalituhan doon sa mga nakikinig. Yun po nasa 2 Timothy chapter 2 verse 14, I think. So, yung rationalization, yung lagi kang merong reasoning, ano? Lagi kang nag-object, nagde-debate pagdating sa scriptures. Be consistent in the proper attitude. Sabi nga niya rito, think, yung parang mas magaling sila sa iyo. Parang isipin nila, yung sabi ni Lord, sabi niya ng salita rito, you should become full so that you may become wise sa sight ng ating Panginoon. Pag nauna yung yabang natin, nagiging boastful tayo, hindi po siya kalugod-lugod sa ating Panginoon. Prove that we have higher standards and goals. Sabi daw, prove yourself to be blameless, and innocent children of God above reproach in the midst of the crooked and perverse generation. We must live by higher standard than our own. Hindi po standard natin, hindi standard ng mundong ito. Sabi nga dun sa Isaiah, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than earth, so are my ways are higher than yours, and my thoughts than your thoughts. Ang standard natin na sinusunod, standard lang ng Panginoon. Kahit po si paring Albert kanina na nakita natin, si paring Albert Einstein, mataas po ang IQ niya eh. I think almost 200 ba? Plus IQ. Genius eh. But sabi ni Lord, your thoughts are not my thoughts. Parang dumilan ng kuko yung ating alam, yung ating galing. Need to rise above reproach. The standard of the world. Sabi dun sa Ephesians chapter 5 verse 8 to 11, for you were once darkness, but you are now in the light of the Lord. Live as children of the light. The fruit of the light consists all goodness, righteousness, and truth. And verse 10, and find out what pleases the Lord. Have nothing to do with fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Tapos na po tayo. Ano yung una? Be. How do we prove to be the lights of the world? Be consistent in obedience to our Lord. Gumawa tayo ng mga effort. We should not be petiks-petiks. Di natin alam kung kailan ihulog uli ng ating kapitbahay. Huwag po tayong sobrang, ano tawag doon? Kampante sa sarili natin o dahil maganda yung kanilang defense system. Pag sinabi ni Lord, dapat meron tayong takot. Reverence and respect of God, yung mga gagawin natin sa sarili natin. When we share the Word of God, show na nagsishare ka nga, ito naman ang ginagawa natin. No? Especially dun sa mga, like yung ginagawa nating evangelism through sports. Pag hindi na shoot ang bola, talagang lutong na lutong yung, ikaw pa yung nangunguna, no? Ikaw yung, si brother, oh. Parang lumalagotok na parang chicharin yung lumalabas sa bibig, ano? Nagmumura pala, no? Kasi tayo vessel ng ating ng vessel na binigay ng Panginoon, no? Magpagamit tayo, linisin natin. Pangapat, be useful to the Master. Maging useful po sa ating Panginoon. And consistently, we have a proper attitude. At yung standards po na sundin natin, hindi po standard of this world, but standard ng ating Panginoon lamang. It was Paul's mission to turn man from darkness to light so that we might receive the forgiveness of sins.
to open their eyes and turn them from the darkness, sabi dun sa Book of Acts, and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and place among those who are sanctified by faith in me. Sa atin po mga Christians, tayo po mga mananampalataya, tayo po nagde-declare, nagpurpose that Christ is in us, para tayong nasa isang papel, yung malinis na papel, na puting papel. Tayo yung puting papel. Pag nalagyan po ng tuldok yung papel, hindi po yung papel ang titignan ng tao, kundi yung tuldok. Yung tuldok na yon, it represents dun sa mga ginagawa o nagawa natin na hindi ayon sa ating Panginoon. Yun ang titignan sa atin. Bilang ilaw, ang hanapin sa atin, yung mali, yung dilim, yung darkness, yun ang hanapin sa atin ng ating mga kaaway. Yun ang ituturo sa kanila. So, kaya natin to inaaral is to be conscious sa ating mga gagawin, sa ating mga kilos. Kaya lagi tayong pinag-iingat, lagi tayong nire-remind. Sabi dun sa prophecy in Isaiah, the people walking in darkness have seen great light on those living in the land of deep. Darkness a light has dawned. People walking in darkness have seen great light. Sino tinutukoy dito? Ito yung propesya ni Isaiah. Na darating ang panahon, sabi ni Isaiah, yung lahat ng tao na naglalakad sa kadiliman, makikita nila yung great light. Ang tinutukoy ni Prophet Isaiah dito, si Kristo, na tayo na nangyayari sa panahon na ngayon. So we keep, patuloy tayo, manatili sa ilaw. Ang sabi ni Panginoon, I am the light. Manatili tayo kay Kristo dahil siya lang ang ilaw. Siya lang ang liwanag. Kung meron man tayong kadiliman, yun ay aalisin ng Panginoon at magliliwanag tayo sa mundong ito. Amen? Tayo po manalangin. Muli salamat po muli, Lord, sa gabing ito. Thank you, Lord, for your words. Thank you, Lord, for your wisdom. And Lord, salamat dahil pinarinig niyo sa amin, pinaalala niyo sa amin, Lord, kung paano po kami, Lord, manatiling ilaw sa mundong ito, Lord. Kayo po, Lord, ang nagbigay sa amin ng kaliwanagan, Lord. Kayo po ang nagbigay ng liwanag sa buhay namin, Lord. Kaya kami, Lord, nakikita sa mundong ito, Lord, in this world, na as ilaw, but they see you, Lord, in us. Kaya kami, Lord, nakakapagbahagi, kami, Lord, nakakapag-share. Kaya kami, Lord, ay patuloy na kumikilos ayon po sa inyong kagustuhan. Salamat po, Lord. And we continually pray, Lord, na samahan kami, Lord. Tulungan kami, turuan kami, Lord. Pakilinisin ang aming puso. Na, Lord, manatili kami sa inyo, Lord. Na wala kaming ibang pangahawakan kundi ang inyong pangako lamang, Lord. Salamat, Lord. Sa lahat, ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen.